Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus, mula ngayon at magpakailanman. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay at ingatan ang mabuti. Sa inyong pag-aaral sa loob ng Patrang Diway, marami ng karunungan ang ibinahagi sa bawat isa sa inyo. Mga karunungang nagpapabago ng iyong mga buong kakuan. Mga karunungang huhubog ng iyong pagkatao o aking may iniibig na mga kapatid. At sa mga sandaling ito'y minsan pang ipaparinig ko sa bawat isa sa inyo ang malaunang ipinagkaloob sa bawat isa sa inyo na anyay kung pinukol ka ng bato, ay gantihan mo ng tinapay. At kapag sinampal ang kaliwa mong pisngi, ibigay mo ang kanan mong pisngi. Ito ay mga payak na pananalita na napapaloob sa mga pangungusap. Subalit nagtataglay ng mga bigat na makahulugan kung saan ang tao namamayani pa rin ang kahinaan ng isang laman. Aking may iniibig na mga kapatid. Ang aking katanungan sa inyo, sa mapalad na pag-aaral, sa mapalad na umagang ito. Sino sa inyo nagtataglay ng pusong mapagpahinuhod? Sino sa inyo nagtataglay ng pusong mapagbigay sa kanyang kapwa at nakakaunawa sa kanyang kapwa o aking may iniibig na mga kapatid? Maging kayo man, kahit malaon na nag-aaral sa loob ng Patrang Diway, nagtataglay pa rin ng mapusok na damdamin. Kung kaya nga't o aking may iniibig na mga kapatid, ang aralin ng buhay ay paulit-ulit na ipinaparinig sa bawat isa sa inyo. Katotohan nga, tumatanggi ang tao na lumakad sa matinik na daan. Tumatanggi pa rin umakyat sa matarik na bundok. Ang ibig niyang lalakaran o aking may iniibig, mga kapatid, ay ang maluwang na daan kung saan naroon nagahari ang alindog ng sanglibutan. Subalit, hindi gayon na niyong pag-aaral sa loob ng Patrang Diwa o aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat ang tuntungan ng inyong pag-aaral ay walang iba kundi ang kababaang loob na siyang ipinakita at ipinakilala sa inyo ng dakilang Panginoon. Kung inyong babalikan ang buhay ng isang Kristo, aking may iniibig ng mga kapatid, siya ay nagbata sa laman. Tinalikuran niyang sanglibutan ng aking mga iniibig mga kapatid at hindi siya nagkasala. Sarapan ng tao, sarapan ng dakilang Ama. Ganyan din ang ninanais makita sa aking mga iniibig ng mga kapatid na magbata kayo. Pagtagumpayan ninyo ang sanglibutan ito sapagkat
Hanggang sa ngayon, ang sanglibutan ay patuloy na naghahandog iba't ibang uri ng pag-aaral, iba't ibang uri ng karanasan na siyang magbibigay pag-aaral sa bawat isa sa inyo. O aking nga iniibig na mga kapatid, mahirap ngang talikuran ang sanglibutan sa inyong kalagayan sapagkat naroon ang kaligayahan ng inyong mga puso. Naroon ang kasiyahan ng isang laman. O aking may iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga't ang handog lagi ng kaitasan sa bawat isa sa inyo ay mga magagandang balita, mga balitang magbibigay kaunlaran ng inyong mga espiritu. Bagamat may kabigatan o aking may iniibig na mga kapatid, sinisikap ninyo ang pagbabago ng inyong mga buong kakuan. Ito ang layunin ng buhay, o aking na iniibig ng mga kapatid. Na matamo ninyo ang tinatawag na perfeksyon ng inyong mga buong pagkatao. Ang layunin ng buhay, o aking na iniibig mga kapatid. Kung paano kayo malinis na nanggaling sa kanyang pinanggalingan, ay malinis din kayong babalik pagdating ng takda ng panahon sa inyong mga buhay. O aking na iniibig na mga kapatid, magpasalamat kayo lagi na sa harapan ng dakilang Ama, sapagkat kayo napapasalilong sa biyaya na nagmumula sa kaitasan. Nariyan po lagi ang pag-iingat sa inyo ng kaitasan ng aking mga inibig, mga kapatid, magpakita lamang kayo. At isagawa ninyo na kayo ngayon mga matapat na espiritistang tapat o sumusunod at nagpapatotoo ng iyong pananampalataya sa harapan ng dakilang Ama. O aking mga iniibig ng mga kapatid na bay, mapagpigil kayo. At habang kayo ay naglalakbay sa kapatagang lupa, sapagkat maraming tupa na mga ligaw na inyong makakasanamuha sa buhay na yan. Maraming lobo ang lumilitaw sa inyong harapan, o aking mga iniibig, mga kapatid, dapat manatili kayo matatag. Maamo, manatili kayong gumagawa na may kabutihan na siyang ninanais ng iyong mga tagapagturo na kayo na mga nag-aaral sa loob ng paturang diway. Kakitaan kayo ng kalinisan sa harapan lagi na ng dakilang Ama. O aking mga iniibig na mga kapatid naway, ang inyong pag-aaral sa mapalad maging makabuluhan nawa sa inyong mga espiritu, kabusugan ng inyong espiritu, aking mga iniibig, mga kapatid, at harinawa kung paano nagbata ang Kristo. Sa laman, kayo man ay magbata upang sa ganon, kasama ninyo siya sa kanyang kaluwalhatian, sa kanyang kaharian, pagdating ng takda ng panahon ng inyong mga buhay. Ang aking karagdagan, buksan ng Santong Kasulatan. 1 Pedro, Kapitulo 2, 11 hanggang 12. Pakibasa. Ito po yung sugat sa Pedro, Kapitulo 2, versikulo 11. Mga minamahal, ipinamamanhik ko sa inyong tulad sa mga nangingibang bayan at nagsisipaglakbay na ako'y magsipagpigil sa mga masamang kita ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. 12. Na kayo'y magkaroon ng timtimang ugali sa gitna ng mga hentil upang sa mga bagay na ipinasasalita nila laban sa inyong tulad sa nagsisigawa ng masama dahil sa inyong mabubuting gawa na kanilang nakikita ay pupuriin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Maliwanag, o aking mga iniibig na mga kapatid.
pukulin man kayo ng mga salitang hindi kalugod-lugod sa harapan ng dakilang Ama, manatili kayo at manatili kayo na malinis at walang kapintasan sa harapan ng dakilang Ama. Ang aking pamamaalam, 1 Corinto, Kapitulo 1, 1 hanggang 3. Pakibasa. Si Pablo, na tinatawag ng naging apostol ni Kristo, sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Sostenes, na ating kapatid, sa Iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa makatuwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinatawag na mga banal, nakasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila'y at ating Panginoon. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa ating Panginoong Jesucristo. Sumainyo nawa ang pag-ibig, ang kapayapaan, at ang banal na kaluwalhatian ng dakilang Ama, ang siyang ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa, sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo, ngayon at magpakailan paman. Patuloy ng bawat isa ay binibigyan ng mga aral na nauukol sa paturuan ng diwa. Sapagkat ito ang kinakailangan ng aking mga iniibig na mga kapatid, upang kayo ay muling makabalik sa sinapupunan ng dakilang Ama. At ito ay pinagkakaloob sa pamamagitan ng mga banal na espiritong mga alon. At patuloy na kayo ay pinapaalalahanan sa bawat pag-aaral na sa inyo ay binababa. Marami na nga kayong mga narinig na mga banal na pag-aaral. At ito ay inyong nararanasan sa inyong buhay dito sa sanglibutan na ito. Hindi na kayo bata sa mga ganitong pag-aaral. At makikita ng kaitaasan na kayo ay unti-unting umuunlad sa inyong mga sarili. Sa pagpapatuloy ng pag-aaral na inyong ginagawa, ang nagpapatuloy ay siyang nagtatagumpay sa kanyang sarili. At bakit nga ba ito ay pinapaalala? Binabanggit sa aking mga iniibig ng mga kapatid. Sapagkat katotohanan ang aking sasabihin, bagaman na kayo ay nag-aaral sa paturuan ng diwa, kayo ay nakagagawa pa rin ng mga kasalanan o mga bagay na hindi naaayon sa katuwiran ng dakilang Ama. Sa babaanong dahilan ito nangyayari sa isang ako? At ano ang kinakailangan gawin ng isang ako upang ito ay inyong mapagtagumpayan sa inyong mga sarili? Sapagkat kayo ay nasa laman. May mga bagay na hindi naaayon sa Espiritu. Bagamat kayo ay nagkakaroon ng pag-aaral, binabaka at pinagtitiisan ang mga bagay sa laman upang kayo ay makagawa ng
ng mga bagay na naaayon sa harapan ng dakilang Panginoon. May mga bagay na hindi mapigilan ng isang laman o ng isang ako upang makagawa ng mga kasalanan. May mga bagay na kung saan ang isang ako ay nagkakaroon ng pagkakamali sa kanilang mga sarili. Subalit, dahil sa pag-aaral ninyo sa paturuan ng diwa, ito ay unti-unting nagbabago. Nagkakaroon ng katagumpayan sa inyong mga sarili. At ang bawat isa ay nagtitiis, binabaka upang makagawa ng mga bagay na naaayon sa harapan ng dakilang Panginoon. At sa aking mga iniibig na mga kapatid, sa mga sandaling ito, ay nakikitaan ng kaitaasan ng inyong mga sarili na kayo ay patuloy na nagsusumikap. Ipinagkakaloob ang inyong mga sarili ng buong puso at walang pag-aalinlangan na anumang uri ng mga pagsubok na dumarating sa inyong buhay. Anumang uri ng mga tukso na dumarating sa inyong buhay, ito ay inyong napaglalabanan. Lalong-lalo na kapag dumating sa inyo ang mga ganitong banal na gawain. Marami sa mga mag-aaral ang natatalo ng laman. Subalit kayo ay narito. At ang bawat isa ay nagkakaroon ng pagsusumikap. Patuloy na umangat ang kanilang pananampalataya, ang kanilang pagtitiwala sa dakilang Ama sa pamamagitan ng dakilang Panginoong Hesus sa kanyang kapanahunan. Naririyan ang mga turo at halimbawa ng dakilang Panginoon sa inyong mga sarili. At ito ay unti-unti ninyong pinag-aaralan. Inuunawa, binibigyan ng pansin ng buhay sa inyong mga sarili. Upang sa gayon, kayo sa inyong mga sarili, kayo ay magtagumpay at makamit ang buhay na walang hanggan. Panatilihin ninyong malinis ang inyong mga kamay. Dalisay ang inyong mga puso sa kahit anong pagkakataon na dumating sa inyong buhay. Sapagat ito ang kinakailangan ng bawat isa upang kayo ay muling makabalik sa sinapupunan ng dakilang Panginoon. Upang ang mga tungkulin na sa inyo ay binahagi ng kaitaasan, ay inyong mapagtagumpayan sa harapan ng dakilang Ama. Naway ang bawat salita at katotohanan na sa inyo ay dumarating. Hindi lamang ito nangyayari. Hindi lamang ito inyong naririnig ng inyong mga tenga at lalabas sa kabila. Bagkus ito ay inyong naisasagawa sa inyong buhay. Sapagkat kung ito ay inyong naisasagawa at inyong itong nakakasanayan, at ito ay magkakaroon ng buhay sa inyong mga sarili. Kailanman kayo ay hindi maghihirap. Bagkus matatamo ninyo ang buhay na ninanais ng bawat kaluluwa at espiritu na naririto at patuloy na pinag-aaralan ang mga bagay o pag-aaral na naaayon sa espiritu. Aking mga iniibig na mga kapatid, ito'y sana'y hindi masayang sa aking mga iniibig. Bagkus ito ay magkaroon ng katagumpayan sa inyong mga sarili. Magpatuloy ang bawat isa. Ipagkaloob ang kanilang mga sarili ng buong puso, nang walang pag-aalinlangan. Sanayin ninyo na kayo ay gumagawa ng mabubuti, nang naaayon sa harapan ng dakilang Panginoon. Magkaroon kayo ng kababaang loob
Panatilihin ninyo ang pag-ibig na ipinakita ng dakilang Panginoon, ginawa at pinahalagahan. Pahalagahan ninyo ang mga salita at katotohanan na sa inyo ibinabahagi. Pag-aralan at unawain, bigyang diin sa inyong buhay, sapagkat ito ang kinakailangan ng bawat isa upang kayo ay makasunod sa kanyang likuran. Aking mga iniibig na mga kapatid, sa isang pag-aaral, ang kaitaasan ay patuloy na magbibigay ng mga aral. Patuloy na magpapaalala, ipagkakaloob kung ano ang kinakailangan ng bawat isa. Sa mga tuwid, aking mga iniibig na mga kapatid, nasa inyong mga sarili na lamang. Kung ito ay inyong tatanggapin ng buong puso at walang pag-aalinlangan, nasa isang ako na lamang. Kung ito ay inyong matatanggap sa pamamagitan ng inyong kahandaan, nasa inyong mga kaluluwa at espiritu. Kung kayo ay patuloy na magtitiwala, ipagkakaloob ang inyong mga sarili ng walang pag-aalinlangan at buong puso. At ito ay magpapatuloy sa bawat isa. At maraming buhay ang ipagkakaloob upang ito ay makamit ng isang ako, aking mga iniibig na mga kapatid. Ipapaunawa, ipapaintindi ng kaitaasan kung gaano kadakila ang Ama sa pamamagitan ng dakilang Panginoong Jesus. Kung papaano ang pag-ibig, ang pag-asa, ang kapayapaan na sa inyo ay patuloy na ipinagkakaloob ng kaitaasan. Ito ay ibabahagi sa lahat at bawat isa. Sa mga tuwid, aking mga iniibig na mga kapatid, kung ang kaitaasan ay nagkakaroon ng pagsusumikap upang ang kanyang mga mag-aaral ay matuto, upang ang kanyang mga tinuring ng mga anak ay magkaroon ng pagbabalik, upang ang mga bagay na sa inyo ay binahagi, at higit sa lahat, ang bawat isa na binigyan ng tungkulin ay inyong mapagtagumpayan. Aking mga iniibig na mga kapatid, sa isang pag-aaral, ito ang bahagi ng kaitaasan na sa inyo ay patuloy na ibinabahagi, ipinagkakaloob upang sa gayon kayo ay manatiling nakakapit sa puno ng ubas, upang sa gayon kayo ay patuloy na susunod sa kanyang likuran. At higit sa lahat, kayo ay makarating sa kanyang sinapupunan. Ito na lamang ang aking may babahagi. At muli ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa ang isang lakas, ang isang liwanag, at ang banal na kaluwalhatian ng dakilang Ama, mula ngayon at magpakailan paman. Juan, Ebanghelista, paalam. Sumayin niyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siya nawang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailan. Mga iniibig na mga kapatid, ang bawat isa na naparirito ay kumukuha ng karagdagang kaalaman at kumukuha ng karunungan na kung saan ang kaitaasan sa kapanahunan ay nagkakaloob sa lahat at bawat isa. Mga iniibig na mga kapatid, ano nga ba ang inaasahan ng bawat isa sa inyo
na inyong matatanggap sa panahon kayo na paririto. Umaasa na kayo ay magkakaroon ng mga pag-aaral na hindi nga ninyo nauunawaan pa. Aking mga iniibig na mga kapatid, tunay nga na nagagalak ang kaitaasan sapagkat ang pag-asa na inyong ninanais ay naaayon sa kanyang harapan. Ito ang isang kadahilanan kung bakit ang kaitaasan ay laging ang sumusubaybay sa lahat at bawat isa, lalo tigit sa mga ganitong pagkakataon. Ang piging ng kaitaasan ay laging nakahanda sa lahat at bawat isa sa inyo. Mga iniibig na mga kapatid, ito ay isang piging ng isang mga mag-aaral na kung saan ito hindi sa sanlibutan. Ito ay isang piging na kung saan ang kaitaasan ay naghahanda sa lahat at bawat isa sa inyo. Nakikita ng inyong mga espiritu na ninanais ang piging na ito, sapagkat ito ay bibihira, lalo't higit sa mga mag-aaral na kung saan handa ang kanyang sarili na makakuha ng mga biyayang ipinagkakaloob ng kaitaasan. At ito ngay nakalatag sa inyong harapan na kung kayo may mga pagkakataon sa inyong buhay na kayo magkaroon ng kahandaan, ang pigingang ito ang inyong manamnam at inyong makikita na nasa inyong harapan. Mga iniibig na mga kapatid, ang pagkakataon sa lahat at bawat isa ay ipinagkakaloob ng dakilang Panginoon. Sapagkat nalalaman niya na kayo sa inyong pakikipag-aral dito sa sandaigdigan, ang inyong mga sarili ay unti-unti nga ninyong inuubos sa kung saan kayo naroroon. Sa kung saan ano ang nasa inyong harapan. Mga iniibig na mga kapatid, ito na nga ang pagkakataon sa lahat at bawat isa sa inyo. Ang mga pagkakataon na inyong mabuksan ang inyong sarili sa harapan ng dakilang Panginoon, na kayo ngay magsipaghandang tumanggap na kung ano man ang ipinagkakaloob sa bawat isa sa inyo. At kung kayo ay isang mag-aaral na natututo na, inyong ang ipagkaloob sa lahat ng mga nangangailangan, kung ano man ang inyong mga makukuha, kung ano man ang inyong makikita, sapagkat ang kaitaasan ay laging ang nahahandang magbigay ng kanyang kahabagan sa mga mag-aaral na kung saan nagsisikap at hindi nakakaunawa sa mga pag-aaral sa kanyang harapan. Subalit, ang bawat isa na bagamat kayo ay humaling dito sa sanlibutan, ang kaitaasan, ang liwanag na ipinagkakaloob ng dakilang Ama ay hindi ito lumalamlam. Hindi ito kumukupas. Ito'y nananatiling liwanag sa lahat at bawat isa sa inyo sapagkat ito nga ang pangangailangan upang kayong mga mag-aaral ay inyong mapagtagumpayan anumang inyong pag-aaral dito sa sanlibutan. Mga iniibig na mga kapatid, ang kapusukan ng isang mag-aaral na kung saan lagi nga siyang nagkakaroon ng kanyang kadahilanan upang hindi marating ang pag-aaral na tulad nito ay inyong ang itaas ang inyong mga katuwiran sapagkat malibang kayo nga ay kung tapat na naglilingkod sa kanyang harapan, ano ang idadahilan ng isang ako upang kayo ay hindi makaganap ng inyong mga tungkulin. Bulay-bulay nga ang bawat isa sa inyo. Ipagkaloob ninyo sa inyong mga sarili ang katahimikan. Ano na nga ba? Mayroon ng isang ako sa panahon na kanyang ipinagkaloob ng kaitaasan ang mga pag-aaral na tulad nito.
Saan nga ba nakikiling ang mga puso ng aking minamahal na mga kapatid? Inyo na nga bang naabot ang karunungan, ang kaligayahan, kapayapaan na pinagkakaloob ng kaitaasan sa lahat at bawat isa? Kung magkagayon, kayo nga ay hindi nasasapat sa kung anong meron kayo dito sa sanlibutan, ang kaitaasan ang siyang magpupuno sa lahat ng mga pangangailangan ng aking mga minamahal na mga kapatid. Kung kaya nga't ang pag-asa at tapat na paggawa ng isang mag-aaral ay laging ang hinahanap sa lahat at bawat isa. Sapagkat anumang mayroon ang sanlibutang ito ay hindi nagkakaroon ng pananatili. Subalit, kung anumang mayroon sa kaitaasan, ito'y nananatili at ito'y nagkakaroon sa lahat at bawat isa ng isang paggabay upang nang sa gayon, kayo'y makarating sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, hanggang dito na lamang at ang pag-ibig at ang kapayapaan ang siya maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Paalam. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Juan Apostol. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, ang sangdaigdigan nga ay isang malaking paaralan kung saan ang bawat nakikipag-aral ay nagkakaroon ng pagtatagisan ng kani-kanilang mga talino. At ganun din kung sa kapatagang lupa nga na ito, ang tinatawag na pagsunog ng kilay ay tunay nga na ginagawa ng tao upang makamtan ang karunungan na kanyang ninanais upang sa gayon kanyang maunawaan, malaman, at ganun din maiangat ang kanyang sarili sa kamangmangang panglupa. Kung kaya nga nagpapakasipag at naroon maraming panahon din ang ginugugol ng iba upang sa gayon maging bihasa sa mga pag-aaral na kanilang ninanais. At sa paaralan nga na ito ng buhay, kayo bagay nakahanda ring magsunog ng inyong mga kilay? Paano nga bang ang pag-aaral na ito ay magiging payak nga lang ba o may kabigatan kung sa inyong mga sarili ay naroon pa rin ang mga alitigtigin na lagi na nga'y ipinaalala ng kaitaasan ng mga alitigtigang pangsanglibutan na kinakailang alisin. Bukod sa ipagpag, ay tunay nga na mahugasan ang pagkatao at ang kaakuhan ng lahat at bawat isa upang sa gayon, sa pagsusunog nga ng kanyang kilay, ay naroon nga ang pagsisikap, ang pagpupuyat, at higit sa lahat ang pagtitiis, sapagkat ang pagtitiis ay nagbubunga ng katagumpayan at hindi ng kapaitan at kalungkutan, sapagkat ang pagtitiis sa paturoang ito ay tunay nga na ang tali ng kamangmangan na lagi na'y bumibigkis sa isang mag-aral ay tunay na mapatid upang sa gayon, kung nakalaya na nga ang kanyang mga panyapak sa tali, ay makalalakad nga siya ng may kagaangan at duroon sa landasin na kung saan ay kinakailangang tahakin sapagkat ito ang tinahak ng isang Hesukristo at nagnanais nga kayong sumunod sa kanyang likuran at sa kanyang yapak. Kung kaya nga kinakailangang ang mga tali na iyan ay tuluyang mapatid upang sa gayon ang lahat at bawat isa sa kanyang dalahin
ay magkaroon nga ng kagaangan at ang bawat pangyapak na iyan ay hindi iindahin. Ano man ang tinik, ano man ang tisod sa inyong daraanan, ay hindi nyo iindahin sapagkat nagnanais kayo ng makalangit na karunungan. Karunungan na hindi nga matatagpuan sa karunungan ng tao, sapagkat ang karunungan na yan ay nagmumula sa iisang Diyos na makapangyarihan sa pamamagitan ng pagbababa sa mga banal na espiritu at sa mga kasangkapan. Kung kaya nga napakahalaga ng sandaling ito na itinuturing nga na isang piging, sapagkat ang piging ay minsan lang nga nagaganap sa kapatagan, ngunit sa kaitaasan dahil sa kayo nga ay pinili at pipiliin pa, kung kaya nga sa ganitong mga sandali ay laging may piging at ang hain ay tunay nga na pinalalasap sa lahat at bawat isa upang sa gayon namnamin nga ninyo kung gaano kasarap ang pag-aaral sa loob ng paturang ito. Kung paano nga ang tao sa kanyang kalagayan ay laging nanglulumo sa maraming pag-aaral na dumarating sa kanya. Narito ang kalakasan, narito ang pagpapaalala, kung kaya nga ang pagliban sa ganitong pag-aaral ay pakahinayangan ng aking mga minamahal na mga kapatid, kung paanong pinanghihinayangan ninyo ang bawat oras at sandali na mawawala sa inyo sa kapatagang lupang ito, sa paghahanap ninyo at pag-andong ng inyong ikabubuhay ay masigit ninyong panghinayangan ang mga sandaling ito. Tunay nga na bagamat paulit-ulit ang pag-aaral, ay mayroon ngang nadadagdag at sa pagdagdag na iyan, naroon ang tunay na pagsulong aking mga minamahal na mga kapatid. Kung kaya nga magpakatatag, magpakatalino, at lagi na'y ihanda ninyo ang inyong mga lukbutan sapagkat dumarating ang biyaya ng kaitaasan, dumarating din ang pag-aaral, kung kaya nga ang inyong mga lukbutan ay lagi ninyong ihanda sapagkat ang hindi nakahanda ay mapag-iiwanan at ang butasang lukbutan ay mananatiling walang laman ang kanyang lukbutan, kung kaya nga nakapanghihinayang kung ang bawat isa sa inyo ay babaliwalain ang gaganitong mga sandali at ang bawat tungkulin na ipinagkaloob sa inyo ng kaitaasan, tunay nga na napakahalaga, tunay nga na ito ay pinagkaloob sa inyo sapagkat ito ay karapat-dapat at maalam kayong dalhin ang bawat tungkulin na iyan. Marami nga ang tumalikod, marami nga ang umalis, ngunit narito pa rin at nagbabalik, at sa kanyang pagbabalik ay muli sanang tuparin ang kanyang tungkulin, at hindi nga sa kanyang pagbabalik ay naroon na sa tinatawag na karamdaman. Aking mga minamahal na mga kapatid, ang lahat nga ay hindi kinakailangan ng patotoo, sapagkat ang nananalig at naniniwala na hindi nakakakita ay tunay na mas mapalad, higit sa nagnanais na makakita ng maraming patotoo kung dun lamang siya maniniwala at mananampalataya. Ay kahabag-habag aking mga minamahal na mga kapatid, sapagkat ang pananampalataya ay tunay nga na masusukat kung dumarating ang panahon na naroon ang isang mabigat na pag-aaral na darating sa isang mag-aral, at duroon marami ang katanungan sa kanyang kaisipan, ngunit dahil nga sa panahon na siya ay nakikipag-aral, mas magaang niya itong dadalhin at tatanggapin ang maraming mabibigat na pag-aaral na tinatawag niyong pagsubok sa kapatagang lupang ito at sa inyong mga sarili, na kung saan ang bawat tungkulin
ay pinagkaloob sa inyo ay tunay nga na pakaingatan ninyo at ang bawat luklukan na iyan ay hindi nga mangungulila sapagkat kayo ay nariyan sapagkat ang luklukan na yan ay sadyang ipinagkaloob sa inyo upang sa gayon ang mga susunod sa inyong mga yapak ay tunay nga na makita ang inyong katatagan, ang inyong kasipagan, at higit sa lahat, ang inyong pagtitiis sa bawat pag-aaral na ipinagkakaloob sa inyo ng kaitaasan. Humayo kayo at lagi na'y magpasalamat, lagi nang magpuri, lagi nang maging matatag. Panghawakan ninyo ang bawat aral na nariyan sa inyong mga puso at magbibigay ng liwanag sa inyong mga kaisipan na dumarating man ang kadiliman, naroon pa rin ang munting liwanag na sa munting liwanag na iyan ay makikita nga ninyo ang tunay na kasagutan ng bawat katanungan na nariyan sa inyong mga kaisipan. Hanggang dito ako. At muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan ang aking iniiwan sa lahat at bawat isa, ngayon at magpakailanman. Paalam, Arkanghel Rafael. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, ang bawat panahon ay binibigay sa lahat at bawat isa. Sapagkat dito nga ninyo na pag-aaralan ang bawat utos at aral ng dakilang Panginoon. Dito nga ninyo nahihimay ang bawat pagkain ng inyong mga kaluluwa. Dito ninyo tinatanggap ang bawat biyaya at kayo ay gumagawa ayon sa kapanahunan at ayon sa bahagi na inyong maihahandog sa harapan ng dakilang Panginoon. Ngunit mga inibig na mga kapatid, sa bawat naririto sa sanglibutan, nasaan nga ba ang inyong mga puso? Nasaan nga ba ang inyong mga kaisipan? Bagamat nandito nga kayo sa loob ng lunduyan, ngunit kayo mga inibig na mga kapatid, tunay nga ba ninyong nadarama ang pag-ibig ng dakilang Panginoon? Tunay nga ba ninyong napapakinggan ang bawat salita? Tunay nga ba ninyong nauunawaan ang layunin ng Diyos sa bawat panahon na kayo ay naririto sa sanglibutan? Sapagkat mga inibig na mga kapatid, ang panahon na sa inyo ay binigay ay lumilipas, maikli. Ito ay nagtatapos. Ito ay hindi habang buhay na ibinibigay sa lahat at bawat isa. Tulad ng bawat oras na sa inyo ay pinagkakaloob, mga inibig na mga kapatid, ito ay bahagi ng biyaya at pagtitiwala sa inyo ng dakilang Ama. Ito ay bahagi ng layunin at tungkulin na inyong sinumpaan simula pa nung una. Bakit nga ba kayo naparito sa sanglibutan? Kayo ba ay naparito upang maubos ang bawat oras at kalakasan? Upang kayo ay magpuno at magtipon ng maraming yaman mula sa sanglibutan? O kayo ay naparito upang muli nga ninyong matutunang magbalik loob sa harapan ng dakilang Panginoon? Upang inyong ang mailapit ang inyong mga kaluluwa, upang kayo'y makabalik sa kanyang sinapupunan. Sapagkat ito ang layunin ng bawat kaluluwang naririto sa sanglibutan. Sapagkat lahat ay nagkasala, lahat ay dumaan sa maraming pagkakamali, kaya siya ay nilalagay muli dito sa paaralan upang kanyang makilala ng buo ang kanyang sarili, hindi lamang sa mga bagay na tulad sa
kahilingan, sa mga bagay na hinihingi, at patuloy na pinapanalangin ng tao na tulad sa paulit-ulit. Kundi masino nga ng tao ang kanyang tunay na ako, kundi makilala niya nga ang bahagi ng kanyang espiritu na nagmula sa dakilang Panginoon. At kayo, mga iniibig na mga kapatid, bawat isang naririto sa sanglibutan, anong uri na nga ng pagtatanim at pagtitipon ng inyong natipon sa inyong mga lukbutan, sa inyong mga lalagyan, sapat nga ba ito upang kayo ay maihatid sa harapan ng dakilang Panginoon? Sapagkat marami ang nagnanasa na gumawa at magandog sa harapan at dambana ng dakilang Panginoon. Ngunit kayo ba ay kinakitaan ng kalinisan upang makapasok sa kanyang templo, upang makarating sa kanyang kaharian, sa kanyang tahanan? Sapagkat tulad din naman ng mga nauna sa inyo, tulad ng itinalaga ng batas ng dakilang Panginoon na ang lahat ay magsipaglinis. Ang lahat ay magsipaglinis hindi lamang sa mga bagay na nakikita, kundi doon sa hindi nakikita, sa kanyang kaisipan, damdamin at kalooban na kayo ay ariin ngang mga iniibig na mga kapatid na banal, malinis, hindi kinakitaan ng karumihan sa bahagi na mayroon ng sanglibutang ito, sapagkat ito ang patuloy na binabaka ng bawat tao upang kanyang mapatunayan, hindi sa harap ng maraming tao, kundi sa harapan ng dakilang Panginoon na siya ay karapat-dapat na gumawa ng kanyang kalooban, na siya ay karapat-dapat na pagkatiwalaan ng higit pa sa mga bagay na kanyang nakikita. Mga inibig na mga kapatid, naririto binubuksan ng paaralan sa lahat at bawat isa, sa bawat nagnanasa at nagnanais na sila ay magtagumpay, na sila ay magkaroon ng pagkakataong makabalik at mabigyan ng kanilang sarili sa paggawa sa ubasan ng dakilang Panginoon. Ngunit, hindi nga ito mangyayari at hindi nga kayo magtatagumpay kung patuloy kayong nahati sa mga bagay na meron ng sanglibutang ito. Lumakad nga kayo, mga iniibig na mga kapatid, ng tuwiran. Huwag nga kayong lumingon sa mga bagay na nagbibigay sa inyo at nagbubulit sa inyo sa kasalanan. Lumakad nga kayo ng nakatingala sa kaitaasan. Ang Diyos ang nasa inyong harapan, sapagkat kailanman ay hindi nga kayo maliligaw. Kailanman ay hindi kayo pagkukulangin ng Panginoon. Kailanman ay hindi nga kayo maipapahamak, sapagkat ang Diyos ang inyong naging gabay. Ang Diyos ang siyang sa inyo ay nagbibigay ng direksyon ng inyong buhay. Nagbibigay layunin sa bawat araw na kayo ay naririto sa sanglibutan. Katotohanan ngang aking sasabihin, mga inibig na mga kapatid, kung patuloy nga kayong sumusunod sa yapak ng dakilang Panginoon, kayo ay makararating sa kanyang tahanan. At hindi lamang makararating, bagkus kayo ay bibigyan ng karapatan na makatahan at magkaroon ng pagkakatiwala sa inyong mga balikat upang kayo ay tawaging mga kamanggagawa ng dakilang Panginoon, hindi na lamang kamanggagawa ng sanglibutang ito, bagkus ang tungkulin na nakaatang sa inyong mga espiritu ay higit sa mga bagay na tinitipon ng tao dito sa lupa. Ito ay hindi lilipas, ito ay hindi nauubos, ito ay hindi nagtatapos. Ito lamang ang aking bahagi. Muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailanpaman. Ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral, Espiritu Santo, ng katotohanan. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang aking binabati sa bawat isa ngayon at magpakailanpaman.
Ano pa nga baga nga hanapin ng isang ako? Sa kanyang pag-aaral, sa patruan ng diwa, upang ang kanyang puso ay malihis pa ng landas. Ano pa nga baga ang pagtatanong mayroon ang isang matalinong mag-aaral upang hindi niya maunawaan ang turo ng dakilang Ama? Kung ang bawat bahagi ng pag-aaral patungkol sa kabutihan ay siya namang maliwanag na ipinapakilala sa bawat isa. Kayo aking mga iniibig na mga kapatid, sa bawat galaw ng inyong kaisipan, damdamin at kalooban, ang bahagi ng kaitaasan nga ay tunay na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Na kung papaano kayo kumilos at nakibahagi sa kanyang salita, ang karunungan ng Ama ang siyang bumabaluti sa isang ako na naghahangad ng kaluwalhatian ng nag-iisang Panginoon. Kaya aking mga iniibig, naway ang bawat kaorasan ay maging sapat upang kayo'y makapaglingkod ng buo sa harapan ng dakilang Panginoon. Nang walang pagtumpik-tumpik sa inyong mga kalagayan. Kung hindi ang inyong mga kabuuan ay naririyan, handang tumanggap ng salita ng Diyos na siyang babaluti sa inyong mga kalagayan. Na sa pag-aaral na ginagalawan ng bawat isa'y nagiging handa kayo sa maaaring maging muling katanungan ng inyong mga puso. Sapagkat ang katatagan ng isang pananampalataya ay hindi lamang nasusukat sa kung papaano ninyo iwaksi ang bahaging hindi karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon, kung hindi naroroon ang lubusang pagkaunawa sa mga bagay, kung bakit ang mga pangyayari ay kinakailangang maganap sa inyong mga kalagayan. Sapagkat kayo'y biniyayaan ng Diyos ng karunungan, hindi lamang upang tumanggap. Kung hindi kayo'y biniyayaan ng dakilang Ama upang kayo'y magpatuloy sa ginagawa ninyong pag-aaral sa patruan ng diwa. Hindi lamang sa inyong mga laman na patuloy na nagpipingkian sa kahulugan ng tamang paglilingkod. Kung hindi kayo aking mga iniibig na mga kapatid, ay inaanyayahang patuloy sa piging ng dakilang Diyos upang ang karunungang ipinagkakaloob sa inyo ay hindi lamang tulad sa isang bulag ninyong tatanggapin. Kung hindi ang inyong bahagi magsusumikap umalam ng higit na pag-aaral, sapagkat ito ang karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Espiritong tunay na may tanglaw, kalagayan na tunay na may kaangatan, pag-iisip at damdamin na tunay na nakakaunawa sa layunin ng Panginoon sa inyong mga buhay, sa inyong paglilingkod, na ang bawat isa'y gumagalaw
sa katwiran ng Ama nang walang pag-aalinlangan, sapagkat buo ang pagtitiwala at buo din ang pagkaunawa sa pag-aaral na ipinagkakaloob ng kaitaasan. Dito ko sa inyo iiwan ang mapalad na pag-aaral sa umagang ito. At naway ang kaluwalhatian ng dakilang Panginoon ang sa inyo'y mamalagi ngayon at magpakailan pa man. Muli, ang pag-ibig ng Diyos ang sa inyo ay paalam ang inyong kapatid sa isang pag-aaral. Juan Evangelista. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang sa inyo'y binabat ngayon at magpakailan pa man. Tunay na ang bawat isa ay nagpapakita ng kangking karunungan ayon sa pananampalataya sa buhay Espiritu. At kung paano naging matibay ang bawat isa, dito nagpapatuloy kung paano palawakin ang mga karunungan na natutunan sa pag-aaral. Mga inibig kong mga kapatid, malawak ang pag-aaral ayon sa Espiritu. Kung ang buhay na inyong kinalagyan, ang inyong laging tatanawin, tunay na ang bawat isa ay hindi nga makakatapos ayon sa kanyang kalagayan. Sapagkat ang Panginoon ay nagbigay ng mga sangkap para sumulong ang isang espiritu. At ito ay dapat malaman ng bawat isa. O nandoon ang pagpapahalaga sa isang sangkap sapagkat ito rin ang magiging daan ng bawat isa kung paano ang pag-aaral na mayroong kababaang loob. Tulad nyo, na hindi lamang sa inyo minumulat ang pag-aaral ayon sa pakikinig. Ayon doon sa pagbubukas ng banal na kasulatan na kung paanong mga aral nasa inyo'y nagbibigay ng lakas upang nang sa ganon ang inyong pananampalataya ay mabuhay ayon sa inyong kaalaman. Ngunit ang Panginoon, nasa Kanya ay hindi siya gumawa ng ayon sa Kanyang kalooban, kung hindi ang ayon sa kalooban ng dakilang Ama na kung paano namalas ng nakararami. Na hanggang sa ngayon, na ito'y pinag-aaralan kung paano ang isang kaluluwa ay aangat sa kanyang kalagayan. Tunay na pinili ang bawat isa sa pag-aaral, sapagkat maraming mag-aaral at sa sari-sari na mga samahan ay kung paano ito nabubuhay sa bawat isa. Kayo na bilang mag-aaral ay ginigising ang kamalayan sa Espiritu. At ito ang inyong pag-aralan sapagkat tunay ang piging ng dakilang Panginoon ay hindi para sa material, kung hindi ayon sa Espiritu. Kaya't bawat isa ay inaanyayahan nga sa piging ng dakilang Panginoon na kayo'y magsidalo ng walang anumang katwiran,
kung hindi bagkos ibinibigay niyong buong buo ang inyong mga kalooban, sapagkat tunay na ang isang laman ay may karumihan. Nalalaman ng bawat isa na ang kasalanan ay nananahan sa bawat sangkap. Ano nga ang mga pag-aaral na ibinibigay ng kaitaasan sa isang mag-aaral? Kung hindi sila'y dumalo sa pag-aaral ayon sa Espiritu. Nang sa ganon, Espiritu rin ang magtuturo sa kaitaasan na kung paano ang paglilinis. Nang sa ganon, ay unti-unting maunawaan ng bawat isa ang kanyang mga natutunan dito sa sanlibutan. Nang sa ganon, kayo na hindi gaanong nakaunawa sa mga aral ng Espiritu ay mabuksan sa bawat isa. Oo, ang karunungan nasa inyo. Malawak ang inyong pangatwiran. Dadaigin ninyo ang sinuman sa pangatwiran. Ngunit isang hinihili ng kaitaasan na ang bawat isa ay malinis. Nang sa ganon, maunawaan ninyo ano nga ba ang kabaitan na hinahanap ng dakilang Panginoon sa bawat puso. At ano nga bang kababaan na dapat gawin ng isang mag-aaral na hinahanap ng dakilang Panginoon sa bawat mag-aaral. O mga iniibig kong mga kapatid, hindi gumagawa o nag-aaral ang bawat isa ayon lamang sa kanyang kaluwagan, kung hindi ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ay nagbigay na ng mga halimbawa at pag-aaral upang mapagaang na ang bawat isa ay hindi na nga maglikat sa pag-aaral, kung hindi magpapatuloy sa kanyang pag-aaral ayon sa Espiritu, na kung paano ito namalas ng naarami. Tunay, ang paghusga ay nasa paligid lamang. Ngunit, bilang ikaw na nag-aaral sa Espiritu, naunawaan mo ang isang kalagayan ng ayon sa iyong pananampalataya. Kaya nga, nagpapatuloy ang bawat isa na sinuman ang nakaunawa na higit sa lahat ng ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. O mga iniibig kong mga kapatid, huwag niyong nakawin ang para sa Panginoon, sapagkat ito ay hindi makakabuti sa isang kaluluwa. Kung tunay naman ang palataya ang bawat isa, maging tulad kayo sa isang ilaw, na ito ay nagbibigay tanglaw sa maraming kaluluwa na tulad ng binigay ng dakilang Panginoon. Nasa bahagi ng kanyang pagdalang sa sanlibutan ay kanyang diniig ang anumang bagay na nandito. Kaya't ganoon din ang sa inyo'y ipinakilala ng dakilang Panginoon at gagawin. Ngunit sa anumang paraan, iisa lamang ang nakakaalam kung paano ito magagawa ng bawat isa, kundi ang dakilang Ama na siyang nagbibigay ng mga utos sa bawat sumusunod. O mga iniibig kong mga kapatid, malalaman mo ba ang mga salita ng dakilang Panginoon? Kung ang iyong sinusunod ay ang kaluwagan ng iyong laman, sino nga nakakaalam ng bahaging yan? Sapagkat kung tunay kang mananampalataya, ay wala sa iyo ang paghatol. Kung hindi, nandun sa iyo ang pangunawa ng iyong kapwa na kung bakit gumagalaw ng ganoon. Sapagkat tunay nga, mabuti ang isang mananampalataya na nanalangin ng taimtim sa dakilang Panginoon na ang kanyang pinalangin ay ang kaliwanagan ng kanyang kapwa, ng maraming kaluluwa, ng upang sa ganon, na ang bawat kadiliman sa paligid ay mahawi, sapagkat tunay na ang kadiliman nga ay lumalaganap saan man sulok. Ngunit ang dakilang Panginoon ay hindi nagpapabaya, siya ay laging nagbibigay
ng liwanag sa bawat paligid, na kung tunay kang manampalataya, ito ay iyong maramdaman, matatanaw mo, at ikaw ay tunay nga nasusunod sa kanyang mga salita. O mga iniibig kong mga kapatid, ang pag-ibig ng dakilang Panginoon ay tunay ngang malawak. Maraming pag-aaral ang gagawin ng bawat isa. At ito ay hindi lamang nakukuha ayon sa agustuhan ng bawat isa. Kung hindi sa kalooban ng dakilang Panginoon, ikaw ay dadaan sa isang makitidadaan na maraming mga pagsubok, maraming mga pag-aaral na ito na kinakailangan na yung kayanin sa buhay espiritu. Sapagkat tunay nga, ang isang nabubuhay sa espiritu ay sa espiritu rin magpapalawak. Kaya nga, ang bahagi ng inyong pag-aaral ay binigay ng dakilang Ama upang kayo ay maging karapat-dapat sa pintuan ng langit. Na ito naway inyong maunawaan sapagkat malapit ang inyong pag-aaral ayon sa dakilang Panginoon. Huwag niyong sayangin ang pagkakataong ibinigay sa inyo. Kung hindi bagkos, pagsikapan nyo na ito ay hindi lamang natutunan ayon sa laman, kung hindi naunawaan ayon sa Espiritu, nang sa ganon, ang bawat isa ay magtagumpay ayon sa kalooban ng dakilang Ama. At muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at kapayapaan nagmumula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailan paman. Paalam ang inyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam.